Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Itinaas na sa Level 3 ang crisis alert sa Gaza sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo Vega, nangangahulugan ito na voluntaryo na ang pagbabalik sa bansa ng mga Pilipino na naipit sa gulo. Ayon sa DFA, 70 mga Pilipino ang nagpahayag ng pagnanais na bumalik sa Pilipinas. Batay sa datos ng DFA, mayroong 137 na mga Pilipino ang nasa Gaza Strip. Samantala, nananatili namang nakataas sa Alert Level 2 ang Israel, bunsod pa rin ng gyera. Sa kabila nito, hindi inirerekomenda ng DFA ang mandatory repatriation. Sa halip ay inabisuhan ng higit 30,000 Pinoy na nasa nasabing bansa na iwasang magtungo sa mga mapanganib na lugar. 6.8 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasamsam sa 4 na suspect sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay 76 sa Pasay City kahapon, October 11. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 4A, isinilid ng mga suspect sa pakete ng tsaa ang 1 kilo ng hinihinalang shabu. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nasabat ng Regional Intelligence Operating Team ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA BARM ang nasa 500 grams o tinatayang aabot sa 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang menor de edad sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon, October 11. Nakumpiska rin sa menor de edad ang 1 piraso ng heat-sealed transparent plastic na sachet ng shabu, buy-bust money at 1 motorsiklo sa buy-bust operation kahapon ng otoridad sa Barangay Ungap. Nasa kustodiya na ng Ministry of Social Services and Development ang menor de edad. Handa na ang BRP Davao del Sur, ang isa sa pinakamalalaking barko ng Philippine Navy na magpatrolya sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP Westcom spokesperson, Commander Ariel Joseph Coloma, layo ng deployment ng barko na tutukan at palakasin pa ang Territorial Maritime Patrol Operations sa WPS. Bagamat marami at iba't ibang misyon na military at non-military operations ang kaya ng BRP Davao del Sur, sa WPS muna ito ilalagak upang matiyak ang seguridad. Dumaong ang barko sa Puerto Princesa City noong October 6 mula Subic, Zambales, karga ang family food packs na ipamamahagi sa mga residente ng Culion Island bago maglayag patungong WPS. Paliwanag pa ni Coloma, kailangan na regular na mapatrolya at bantayan ang nasa mahigit 7,000 isla at ang sakop ng exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Kinilala ang top government senior officials at top communicators of government agencies para sa third quarter ngayong taon sa survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Ang unang kategorya na Top Government Senior Officials Philippines ay kahusayan sa pamumuno at pagkakaroon ng expert guidance and strategic decision-making capabilities upang matiyak ang mahusay na pagtakbo ng kanilang tanggapan at magkaroon ng mabuting ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Top Government Senior Official ng Pilipinas si Sofonias Ponyong Gabonada na tumatayong Deputy Secretary General sa House of Representatives at kasalukuyang Chief of Staff ni House Speaker Martin Romualdez. Pumangalawa si Neliza Makapayag habang pangatlo naman si Epi Densing III. Ang mga sumusunod ay ang iba pang nasa listahan. Ang pangalawang kategoryang Top Communicators of Government Agencies Philippines ay para naman sa mga individual na epektibong na ipararating ang mga mensahe at adhikain ng kanilang ahensya. Nanguna rito si Department of Budget and Management o DBM USEC Goddess Hope Libiran. Pangalawa naman si Attorney Marge Gutierrez, Undersecretary ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pangatlo naman si Daphne Osenia Paez ng Presidential Communications Office. Pasok rin sa listahan ang mga sumusunod na officials. Bahagi ang survey sa 10,000 respondents na ginawa nito lamang September 20 to 30
ng RPMD na Boses ng Bayan na nagpapakita ng nationwide performance assessment ng public officials. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.